Magandang araw po mga ma'am and sir. Ngayon po ay mag-upgrade tayo ng laptop na ito from DepEd. So this is Ryzen 5 yung kanyang chipset. At hindi naman siya mabagal. Okay naman siya. Ngayon ay upgrade natin siya sa SSD KC600 by Kingston. So 15 times faster, ang kanyang capacity ay 256 gigabytes. Ang model pala ng laptop na ito ay Kobe NBPC 1958. Ayan po, nabuksan na po siya natin. At nandito po yung kanyang hard disk. Unscrew lang po natin gamit ang Phillips screw driver. Ayan po, natanggal na po natin yung kanyang hard disk. Ngayon naman ay tatanggalin natin yung kanyang bracket. At ilalagay natin yung SSD. So take note po nung pins niya kung saan nakalagay para hindi po mabaligtad. So ito pala yung kanyang lumang hard disk. Screw lang po natin at ayan, ay balik na po natin. Ayan po, na-assemble na po natin siya at mag-install na po tayo ng Windows 10 OS 64-bit. So gumamit po tayo ng Rufus sa paggawa ng bootable flash drive. Ayan po, after about 15 minutes, natapos na po yung first stage ng kanyang installation. Ngayon naman po ay restart natin para magpatuloy yung kanyang installation. Ayun po, natapos na po yung kanyang installation ng OS. Check natin, Task Manager. Yan po, Kingston SKC600. Bago nating hard disk. SSD. Check naman po natin ngayon yung kanyang mga drivers sa device manager. So as you can see, marami po siyang walang driver. At importante po yung video card. So luckily, na-access pa naman natin yung kanyang hard disk, kaya ilalagay natin yung kanyang hard disk sa isang hard disk enclosure. So mura lang po ito sa Shopee, nasa 300 lang po yan. At ngayon naman, hindi na tayo magda-download ng mga drivers, kundi ay access lang natin yung drivers niya sa lumang hard disk. But first, check muna natin yung lumang hard disk kung ilan lang yung kanyang health. Gamit ang HD Sentinel. So malalaman po natin kung merong mga bad sectors. At ayan nga po, 91% na lang po ang kanyang health at meron siyang mga weak sectors at may mga errors. So papunta na po ito sa pagka-damage itong hard disk na ito. Kaya kung may mga importanteng files ay dapat i-backup. So makikita po natin yung mga drivers dito sa Windows folder System 32 Driver Store. So kakopyahin po natin siya sa ating desktop. Unfortunately, dahil may error ngayong hard disk, hindi natin siya makopy. Buti na lang at mayroon tayong backup ng driver store sa ating ibang location ng hard disk. After a few minutes, nakopy na po natin yung driver store folder.
Ayan po ang ating gagamitin para mag-install ng drivers. So, umpisahan po natin sa video card. So, i-click lang po yung update driver, browse, at punta kayo ng desktop and driver store. Click OK, next. And medyo may katagalan po siya ngayon. And then, installing. Yun, medyo luminaw na po yung ating computer at medyo bumilis na po yung kanyang response. So, click lang po natin yung OK. Or close. So, gawin din po natin to sa other devices. So, ipa-fast forward lang natin para hindi matagal yung ating video. Ayan, kumpleto na po. Pero check din po natin yung network drivers niya kasi walang pangalan. Tingnan natin kung pwede ma-update. At ayan, pwede nga po siya ma-update. Okay, tapos na po. And then na-install ko na po yung mga basic apps like Office. As you can see, mabilis na po siyang ma-open. Hindi tulad po ng dati na ang tagal. So sayang po yung pagka-Ryzen niya. So nababottleneck po yung kanyang performance dahil sa hard disk. So dapat talaga yung mga computer ngayon ay naka-SSD na or NVMe. Mas maganda kung may NVMe na port ito kaso wala siyang NVMe. Kaya yung SATA at SSD lang po yung pwede nating ma-upgrade. Try naman po natin yung kanyang boot speed. So i-restart po natin at orasan po natin siya kung ilang seconds. Okay. High-tech na relo. So ayan, napakabilis. Mga 10 to 15 seconds lang po ay bumukas na yung ating computer. Thanks for watching!